Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Nagkita-kita na naman tayo. Baka this past few days magiging busy ako, no? Ang haba kasi nung i-edit ko doon sa Halloween special. I don't know kung special yun, ano? Kasi sumama ako sa Pampanga Boys. Pumunta kami Pampanga. Nakakulab ko doon sila Kuya Rick Paranormal. Dating apprentice ni Sir Ed. Si Boss, Boss Greg. Tapos si isang kasama pa nila. Yung asawa ni Kuya Rick, tsaka Boss Greg, shoutout po sa inyo. Tapos yung isa pa, yung lalaki, sorry, hindi ko na maalala yung ano mo, sir eh. Ano bang ano mo, sir? Sorry, tapos shoutout kay Boss Tabs, kay Boss MK. Mga Pampanga boys to, no? Kay Solja, kasama ko. Sino pa ba ang nandun? Wala si Black Ghost eh, sayang eh. Pati si Adventure Miko, masaya sana. Diba? Oy, ini-invite kayo ha ni ano, yung manager ni Sir Ed sa baka Christmas daw kainan daw tayo. Dapat magdala kayo ng regalo nyo sa akin. De joke lang. Now, shout out tayo, no. Medyo ano ha, magiging pero kakayanin ko pa rin mag-upload. Medyo magiging matumal lang siguro dahil inaano ko yung spirit box eh, baka may makapture na ibang ano boses. Anyway, shout out dito kay Obs. Sorry. OBF pala, OBF Lester. Kasi naman, ganito na lang ano, para walang problema, magpapa-shoutout kayo, i-type nyo na lang yung pangalan nyo. Type nyo na yung pangalan nyo para maayos ang pagkakabasa. Kasi nagbago ang YT, ano, dati ang nakalagay na pangalan dito, naaalala ko pa yung talagang kung ano yung pangalan ng channel nyo eh. Ngayon, tag ito nakalagay eh. 'Di ba? Para mas madali, lagay kayo ng pangalan nyo. Ito po ang pangalan ko. Shout out po. PCCP Tech, hello. Sir Regal, hello. Salamat po from Las Vegas, Nevada. Salamat po. Salamat na nakakarating ako sa inyo dyan. Sir Golden Empire, hello po. Sir Kiko Shilele. Sir Bungo, parang masama pakiramdam mo dahil sa boses mo. Hindi, bagong gising lang ako nung time na yan yata. Ay, hindi ko alam. Oo, yata. Salamat po, Sir Keiko Shilele. Sir Julian Lakyan, happy birthday po, Sir Julian Lakyan. Happy birthday. Happy birthday po sa inyo. Sir or Ma'am Remedios Ojeda. Pa-shoutout po si Leo Marcos. I thought he is sick. He needs psychological assessment. Watching from Las Vegas. Diba? Sir Joban Gamiao, Sir Domingo Arador. Oy, salamat at ano ha, palagi kayo nandito sa akin. Sir Jeffrey de Guzman, sa iyo din, Sir Jeffrey. Ito man lang makabawi man lang ako sa pagtsatsaga nyo sa akin. Na manood. Ma'am Jocelyn Tolentino Celones. 'Di ba? Sabi nga nun, Sir Bungo, pa-shoutout, pasensya na po. Pero naranasan ko po yan bago mamatay ang asawa ko. Nakita ko siya pumasok sa CR. Maya bigla na lang siyang pumasok sa main door namin. Hindi ko alam, malapit na pala siyang kunin ni Lord way back 2019. Wala po ako evidence, pero through experience. Hindi, ang ina-analyze ko kasi dyan, dito sa doppelganger na video, hindi ko naman sinasabing hindi totoo yan. Malay mo totoo naman na may nakakaranas niyan. Pero yung sa video kasi ang ina-analyze ko. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yan. Malay mo totoo, no? Sa mga bagay na walang ebidensya, never ko namang sinasabi na 100% hindi na totoo yun pag walang ebidensya. Pwede kasing mangyari na hindi pa lang talaga nagkakaroon. Pero pag nagde-defy sa logic kasi ang isang bagay, talagang 100% na hindi yung totoo. For example, no? Bibigyan kita ng example. Dito sa video na ni Sir Crips na iaano natin, na i-content natin mamaya. Pero naano ko na to eh, di ba may aswang dito? Yung manananggal na video. Tuturuan ko kayo gumamit ng logic ha.
Ito, halata mong peke na ito at AI ito manananggal na ito eh. Alam mo kung bakit? May damit yung manananggal eh. Just imagine, ang laki-laki ng pakpak niyan. Saan lulusot yung pakpak niyan na buo yung damit niya? Malamang nung may damit siya, tao pa siya. 'Di ba? Tao pa siya nun. Tutubo yung pakpak niya, dapat mawawasak na yung damit niyan. Yun kasi yung logic na tinatawag. Illogical na magkaroon siya ng damit at the same time, meron siyang pakpak na ganyang kalaki. Dapat mawawasak yan. Yun talaga, kahit saan tayo makapunta, kasi ang logic kasi yun yung reason eh. Dapat may reason na valid. Kung walang logic yun, kagaguhan yun. Halimbawa, no, ba't ka nagsisipilyo? Kasi may ngipin ka eh. 'Di ba? Or hindi lang, bakit ka nagsusuklay? Kasi may buhok ka. Pero kung magsusuklay ka tapos kalbo ka, kagaguhan yun, illogical yun. Walang reason eh. Para magsuklay ka tapos magsusuklay ka. 'Di ba? Anyway, diretso tayo. Sir Patrick Pelin, Ma'am Emmy. Shoutout daw sa youngest son na si Kaisley for passing the ECE board exam. Very good, very good. 'Di ba? Sobrang saya siguro ni Ma'am Emmy ngayon. 'Di ba? Naalala ko din na reaction ng nanay ko nung nakapasa ako dati eh. Tsaka yung ate ko sa board exam. Pero parehas naming hindi nagamit yung yung profession namin. Siya yung pina-shoutout ko sa'yo sa nakagraduate sa Mapua. Birthday din ni Ma'am Emmy. Happy birthday po. Magandang regalo yan sa iyo, Ma'am Emmy. Siguro belated mo nang mapapakinggan tong shoutout ko. Pero huli man, at least na shoutout ko. Congratulations sa anak mo. Sir Mikuni Batesil, hello from Davao. Christian Official. Bon Jinx, hello. Galit sa tanga, hello. Kid, hello po. Ma'am Hana Hombre. It's Mark. God bless din po. Ma'am Eva Santos, Ma'am Sherilyn. So umulit lang yung shoutout natin. Marius, hello po. Ezi Ekiz Official at Serranmes. Maraming salamat po. So proceed tayo dito sa una nating content. Ito kay Sir Crips, no? Panoorin natin tong video ni Sir Crips. Ano ito? Dalawa yung inano sa akin eh. Multo daw nakuhanan daw sa live stream. Ito sa sikat na YouTuber na si Christian PH. Ang bidyong ito ay kuha habang si Christian ay naglalaro ng isang horror game na may pamagat na fear assessment, kung saan ay minsan na ring may napansin na kakaiba ang ilan sa kanyang mga viewers. Hindi nyo alam kung baguhan ka lang dito, meron po ako in-upload na 2 video na kung saan ay nilaro ko yung first part pati yung another update niya. And this one, ito na po yung pinaka-full niya at patuloy pa rin siya nag-update until now. So ngayon, nung time na nilaro ko to, ang daming mga bagay-bagay sa video na kung saan ay hindi mapaliwanag. So, wala naman. Nakabukas naman lahat. Wala naman ako nakikita. Maski rin ako. Uy. Nagtaka rin ako doon. Maski rin Very good yun ah. naman ako nakikita. Maski rin ako. Nagtaka rin. Very good. Alam ko ito si okay ito eh. 'Di ba? May magandang reputasyon naman ito eh. I don't think na gagawin niya yan. Si Christian PH. I don't think yun, isa sa mga titingnan mo yun eh. Kung yung YouTuber ba na yun ay sinungaling. Pero kilala ko to eh. Mukhang hindi niya naman gagawin yun eh. Pero, it doesn't mean na totoong paranormal na. Pwede kasing hindi niya lang talaga alam kung ano yun. 'Di ba? At culture na natin Pinoy, pag hindi alam yung nakikita, ay iaasa na agad sa malayong possibility. Mas bibigyan ng weight yung explanation ng kababalaghan kaysa sa logical. Kasi 'di ba? Sige, panoorin muna natin. Hindi mapaliwanag.
So, wala naman. Nakabukas naman lahat. Wala naman ako nakikita. Maski rin ako. Pero sana hindi dapat sino-zoom. 'Di ba? Hindi dapat sino-zoom. Ipakita mo ng natural yung video. Nagtaka rin ako doon. Maski rin yung editor ko, hindi niya napansin. Mula At sa may editor siya, no? bidyong ito sa unang paglalaro ni Christian, ay Kasi kinakrap bigla eh. napansin ng kanyang mga viewers sa bahaging ito ang tila isang itim na figura o anino. Kinakrap niya kasi bigla. Kasi ang original na, Mula sa bidyong ito tamo ha, sa bagay, no, napapaisip na naman ako. Tamo ha, Sa video na kung saan ay hindi mapaliwanag. 'di ba ito yung original na ano na framing eh. Tapos nung makikita na yung So? figure, biglang magka-crop na ganon. 'Di ba nakakaduda yun, men. Dapat hindi. Okay na sana si Christian PH eh, pero Ay hindi sorry, deal breaker sa akin yon, yung pagka-crop na yon. Saktong nung kinrap, biglang lumabas yon. mapaliwanag. Kasi kung hindi mo kinrap yung video na yon, makikita natin talaga ng buo yun kung ano yun eh. Amo ha, biglang kakrap ng ganon, So, wala naman. saka lilitaw yung kung ano man yun. Maski rin ako. Nagtaka rin ako doon. Maski rin yung editor ko, hindi niya napansin. mula sa bidyong ito sa unang paglalaro ni Christian, Yan o, biglang nagkakrap. napansin ng kanyang mga viewers sa bahaging ito ang tila isang itim na figura o anino na gumalaw sa kanyang likuran. Kinakrap kasi min eh. Kasi pwede ha, hindi ko sinasabi ganun nangyari. May sinasabi kang may editor ka, kasama ba yung editor mo pag nag-shoot ka ng video or nag-live stream ka? Or baka may kasama ka dyan? O baka may alaga kang hayop dyan? 'Di ba? Okay na sana to kung hindi mo kinrap eh. 'Di ba? Well, panghawakan ko pa rin. Malay mo, totoo naman ano. Si Christian PH naman yan eh. At hindi niya naman main content yung mga ganyang bagay. Ang imaheng ito ay isang beses lang nagpakita sa kabuuan ng bidyo. Kasi ako naranasan ko yan eh. Naalala niyo yung ano, yung kinwento ko sa inyo na nung nasa baba pa tong office ko. May naglakad sa reflection ng salamin ko. Kaya yung ginawa ko, binlurred ko yun eh. Kasi natakot talaga ako nun. Natakot talaga. Anyway. Christian, at maging siya pati na ang kanyang editor ay hindi ito napansin at hindi umano nila alam kung ano nga ba talaga ang nakunang ito ng kanilang kamera. Makalipas ang halos 2 buwan ay muling sinubukan ni Christian ang nasabing laro at dito nga ay meron ulit na pansing kakaiba ang kanyang mga viewers. Okay, papatanggal ng tense. Sige. I appreciated that. Ito natin masat sa tenga. May shadow naman doon. Mula sa bidyong ito habang nakatutok si Christian sa kanyang paglalaro, mula sa bintana ng kanyang kwarto ay napansin ng ilan sa kanyang mga viewers ang dalawang Nangyayari yung pagpaparamdam pag zino-zoom yung camera eh. May special na ano eh. imahe ng animoy mga tao na lumapit at tila sumilip sa kanya. Ang ganda ng ano eh, ang ganda ng angulo every time na nangyayari yun. Di ba? Hindi ko naman sinasabing hindi totoo, kaya lang napaka-convenient ng timing. Pero again, ang panghahawakan ko pa rin ay credibility ni Christian PH. 'Di ba? Kung ito ay si Donsky at gagawa ng mga ganyang video, alam mo ng peke agad. Yun ang pangit pagka kilala kang gumagawa ng peke eh. Kahit sometimes totoo na hindi paniniwalaan eh. Pero yung ano,
sige no, sa akin, kasi masyadong, madami eh. Di ba sa shadow lang ng, ng something doon? Marami ang naniniwala na ang paglalaro ng mga horror game, pati na ang panunood ng mga nakakatakot na palabas, ay posibleng makaengganyo sa mga kaluluwa o entity na magparamdam sa'yo. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Sa akin, no, dahil kay Christian PH, sige, ayokong i-50-50. Gagawin ko na 55% na hindi totoo. 45% na totoo. Diba? Kasi deal breaker talaga sa akin yung bigla nagka-crop eh. Napaka-convenient nung pag-crop. Dahil kung halimbawa may nangyari doon, siguro na may raw file pa kayo nun na hindi naka-crop. Dapat investigate nyo pa yun eh. Pwede ko sanang i-50-50 eh. Pero dahil doon sa crop na yun, hindi, yun ay ihatol ko lang naman mga men, no? Pero kung feeling nyo na totoo, di go, okay lang naman. Diba? Malay mo totoo naman. Pero deal breaker sa akin yung pagka-crop ng video. Wala kayong magagawa, ako yun eh. Next. May isang Facebook user na nagngangalang Darling Clarissa ang nagbahagi ng ilang kakaibang video sa kanyang Facebook account tungkol sa kanilang mga kakaibang karanasan sa loob ng bahay na kanilang inuupahan. At sa isa nga Ako, isa pa to. Diba? Timing na timing. Na sa kanyang mga livestream ay may narinig na kakaiba ang ilan sa kanyang mga followers. Wala siya nung nasa nga room. Tulingan siya na kung tingin ko mga kuwan. Tingin ko nga room. Di ba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa kanak ko nung sa kanak ko nung sa kanak ko nung room ako namatay. Mula sa bahaging ito ng kanyang livestream ay narinig ng kanyang mga followers ang tila boses ng isang tao na malapit sa kanya na hindi naman niya narinig nung mga oras na ito. Matapos ang pangyayaring ito ay sumunod si Darling at mga followers ang tila mula Sa kanak ko nung sa kanak ko nung 5, 6. Sa kanak ko nung sa kanak ko nung feeling ko oo, para siyang nag-aangil nga, no? Pero feeling ko environmental noise lang eh. Sino ba yung kausap niya dyan? Kasi obviously may kausap siya eh. 4, 5, 6. Sa kanak ko nung May kausap ba siya or ano? Kasi kung may kausap siya dyan, baka naman yung kausap niya yung may hinatak dyan sa table kasi nakapatong yung cellphone niya, no? mga room. Di ba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa kanak ko nung Hindi ko siya nakikitaan as paranormal. sa kanak ko nung sa kanak ko nung Baka nga yung yun eh, yung tunog yun ng vehicle o ng sasakyan sa labas na parang nag-cause ng ganong noise na na-translate sa microphone na parang medyo static ang dating niya. Tamo. sa kanak ko nung Kaya napansin mo parang may may dumadaan na sasakyan sa background eh. 3, 4, 5, 6. Sa kanak ko nung sa kanak ko nung sa kanak ko nung Or baka mamaya sometimes pag weak ang signal ng cellphone, 'di ba? Sabagay, hindi naman choppy yung niya. Pero sometimes pag weak yung signal, parang nagro-robotize yung boses or yung environment. Hinahanapan na explanation. Basta something in me hindi siya paranormal. 'Di ba? May mga naririnig pa ako na pwede kong sabihin paranormal pero ito hindi eh. Feeling ko may explanation siya. Yung mga sound engineer diyan baka alam nyo. sa kanak ko nung sa kanak ko nung sa kanak ko nung room ako namatay. mula sa bahaging ito ng kanyang livestream ay narinig ng kanyang mga Hindi ako convinced na siya. Sorry ha, sorry.
Basta sasabihin ko naman pagka ano. Ako yun. Ngayon kung na-convince kayo na totoo yun, di go ahead. followers ang tila boses ng isang tao na malapit sa kanya na hindi naman niya narinig nung mga oras na ito. Matapos ang pangyayaring ito ay sumunod si Darling sa payo ng kanyang mga followers na maglagay at magsaboy ng asin sa bawat sulok ng Pero obviously, hindi naman pinaking video yun kasi live yun eh. Diba? Maliban na lang kung sobrang galing neto na during live ay mapipeke niya yung ganong ano. Mahirap i-execute yun kung pwede man. apartment. Pero tila hindi pa dito natatapos dahil sa sumunod niyang video ay meron ulit napansin ang ilan sa kanyang mga followers. Hindi ako natatakot. Ano yun? Ako kinakabahan. Habang ginagaya ni Darling ang sikat na linya ng dating vice-presidente, makikita mula sa refleksyon ng salamin na ito mula sa kanyang likuran ang pagdaan ng tila isang tao mula sa pintuan ng kwartong ito. Oo nga no. Pero, totoo. Ayun oh. Mabilis na kumalat ang bidyong ito sa Pero ano eh. Hindi siya ano eh. Hindi siya. Meron naman. Kaya lang. Hindi siya identifiable as tao. at bagamat may iilang hindi naniniwala na ito ay totoo, ay marami din ang naniniwala na totoong haunted ang apartment ni Darling. Hindi kasama ako doon sa hindi naniniwala na totoo. Yung nasa video. Kasi parang feeling ko ano yun eh. Parang siya rin yun eh. Mula sa kanyang likuran, ang pagdaan ng tila isang Tingnan natin. Parang siya rin yun eh. tao mula sa pintuan ng kwartong ito. Sumasabay sa movement niya eh. Baka shadow niya yun eh. Meron naman talagang gumagalaw. Pero sumasabay kasi sa movement niya. So meaning may kinalaman sa kanya yung yung paggalaw. Hindi ko naman sinasabing sinadya niya yan. Pero ano to eh, siguro dahil may nagkwento na siya, no? Marami nang nag-aabang ng pwedeng makita, 'di ba? Pero tingin ko hindi siya Mabilis na kumalat ang bidyong ito sa Facebook at bagamat may iilang hindi naniniwala na ito ay totoo, ay marami din ang naniniwala na totoong haunted ang apartment ni Darling. At nitong ang nakaraan ay muli siyang nagbahagi ng panibagong video kung saan muli siyang may nakunan na kung sobrang dami na niyan, ewan ko lang. 'Di ba? Muli siyang nagbahagi ng panibagong video kung saan muli siyang may nakunan na kakaiba. Palagi na lang. Laging nandoon Mula sa bidyong ito habang hawak ni Darling ang isang baso ng asin ay muling makikita mula sa refleksyon ng salamin na bintanang ito ang mabilis na pagdaan ng isang itim na figura o anino. Parang laging doon eh, parang sinasadya niya na tumin eh. Tapos yung framing niya pa, laging binibigyan niya ng space to. Sorry ha, ganun kasi ako maging skeptic. Parang binibigyan niya na, siguro, pwede naman pwede niya naman na bigyan ng framing ito dahil alam niya na talaga na may nagpapakita dyan. Kasi di ba may past video siya nagpapakita. Pero pagmasdan mo yung mata niya. Ang mabilis na Yung mata niya ha. isang itim na figura o anino na sinundan ng Inaabangan niya na eh. Saka isa pa, may kasama siya sa bahay pala. Katulad dito, naglalakad siya dito. May kasama siya dito, saan muli siyang may nakunan na kakaiba. Diba? Muli siyang Ayun may kasama eh. video kung saan
mga scene na Baka naman kasama niya sa bahay yun. Na obviously kasi isang pinto rin ito eh. Ito well-defined to eh na talagang tao. Pero shadow ng tao. naniniwala si Darling na ang bahay na kanilang inuupahan ay posibleng haunted at ayon sa kanya ay may bata at matanda di umanong nagpaparamdam dito. Pero totoo nga kaya ang mga nakunan niya sa mga bidyong ito? Hindi. Multo nga kaya ang nakikisali Maaring hindi niya finake yung video pero hindi siya paranormal for me. Next. sa kanya yon. 50% sa mga thumbnail, marami Meron pa ba? ang Chinese ghost hunter na si Xiaolo. Ayoko na nitong international. Next. Dito sa isang video. These are creeps. Aswang daw na nahuli. Tingnan natin to. Na tumanginan niya habang sila ng kanyang kapatid ay nasa tabi ng isang lawa nang bigla Ayoko niyan, hindi Pinoy. Doon sa Pinoy tayo. Yung ifa-forward nyo sa akin video, ano ha? Gusto ko Pinoy ha. Yung aswang, nasaan yung aswang? rito ay may napansin siyang kakaiba na nagbigay ng matinding kilabot sa kanya. Asan doon? Mula sa bidyong ito ay maririnig ang di umano'y isang boses na tila ba ginagaya ang kanyang boses at binabanggit ang pangalan ng kanyang alaga. Pero hindi lang yan ang napansin ni Joyce. At saka talagang tahimik siya, no? Halatang pinakinggan niya yung ano. Dahil mula sa At nakaharap talaga siya doon sa CCTV nung time na yon. meron pa siyang napansin na mas makapanindig balahibo. Ano nga natin? I-zoom natin. Then, filter. Sige nga. Tingnan natin. Mula sa bidyong ito ay ipinakita ni Joyce na mula sa bintana ay sandaling makikita ang animoy isang muka na may mata, ilong at bibig na bigla na lang ding naglaho. Yun. Oo nga, no? Pero parang ano to eh. Ito yung meme na ano eh. Na picture na ng Matrix. Matrix Neo meme. Yung parang laging profile, ginagamit na profile picture. Profile. Ito oh. Di ba ito yan? Yan. Ay, sadali. Para ba yung display? Filters. Hindi ba yan yun? Tandaan nyo to ha. Tapos dito sa aswang na nakunan. Yun na yun min eh. Ayan oh, hindi ba yan yun? Na ganyan. Diba? Ni-reverse lang. May shades din oh. Ilong. Balikan natin yon. Ayan oh.
Well, hindi, tsaka isa pa, ang nakikita ko kasi dito sa video na to, mga men, huwag kayong magagalit ha, pinareact kasi sa akin eh. Ang nakikita ko kasi sa video na to, Sa mga boses na tila CCTV daw ito. Pero parang ang weird naman ng pagkakaset up ng CCTV nila. Yes, naniniwala ko baka CCTV naman talaga. Pero yung ganyan na nakaharap sa inyo yung CCTV, anong binabantayan ng CCTV na ganyan? Usually mga CCTV nasa taas. Ang kulit ng CCTV na yan, nakaharap sa inyo, tapos diyan ka talaga nakapwesto na may ano. Wala, for me no, bullshit itong tong video. ayon sa ating sender ay kung pagmamasdan mo ito ng mabuti, ay tila ba meron itong sungay o tenga. At sa ilang mga comments na nabasa ko sa bidyong ito, ay may mga nagsasabi na para di umano itong isang tikbalang. Bigla siya lumitaw eh, hindi siya yung gradual eh, parang tuk, tuk, ganun lang. Hindi siya yung dahan-dahang lumitaw, tinan mo. Ay may mga nagsasabi na para di umano itong isang tikbalang. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Fake ito. For me. 'Di ba? Pero kung kayo, parang opacity lang na nilagyan ng... Now, kung kayo, maniniwala kayo doon, di go ahead. Karapatan nyo po yun. Pero sa akin, hindi totoo. Yun lang, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.